Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome dito po sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. No, at isa nga po dyan sa balita, ito pong si Senator Bato da Pancher de la Rosa ay inuuto po ang mga taga-Bisaya. At ganun din, si Escudero, no, ito po yung sikat na sikat ngayon, ang spotlight, nabubulol tayo. Ang spotlight ng atensyon ngayon ay nakay Senate President Chis Escudero. Lahat po ng mga tumitira sa kanya about sa impeachment, pinagmamalditahan niya. Ito nga po, meron po siyang sinabi sa mga pro-impeachment, whether yung mga prosecutors, whether yung mga progressive group, o yung mga former justices, or mga framers ng Constitution. Feeling po ni Escudero, siya lang po ang pinakamagaling. Kung pinakamagaling pala itong kumag na ito, dapat nagpresidente. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at sa mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evils, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Ito po mga kababayan, simulan natin kay Senator Bato da Pancher de la Rosa. Ito po, kinakailangan mag-grab niya ang headline, kailangan matunog na matunog ang pangalan niya kasi re-electionist siya mga kababayan. So, kahit na anong issue, kaagatin nila, papatulan nila para lang po mabanggit ang kanilang mga pangalan tulad nito, kinikriticize natin siya, binibigyan natin siya ng matinding opinion at reaction sa mga pinagsasabi niya. O airtime na yun para kay Senator Bato, di ba? Ang tanong, magmamatter ba yan sa polls yung kanyang pag-iingay, yung kanyang mga pagpapa-epal-epal, tulad na lang nung sinasabi niya, bakit naman kami mag-i-impeachment trial? Ang daya nila, sila nangangampanya, kami hindi, nagtatrial. O ibig sabihin, set aside nyo muna yan, Panahon ng pangangampanya ngayon, kailangan makabalik ako sa Senado, kailangan maprotektahan ko si Sara Putsit Duterte sa impeachment trial. Yun po yun, sa palagay nyo, magiging impartial, apolitical si Bato, magiging fair siya, objective siya, hindi po. Unang-una, itinaas ang kanyang kamay, inendorso siya ni Sara Putsit Duterte. So, paano pa siya magiging fair? Paano pa siya magiging balance or objective, di ba? Halatang halata naman. Ngayon, mga kababayan, meron po siyang sinabi. Kasi sabi niya, nung nangangampanya sila dyan sa Cebu, yung kanilang indignation rally dyan sa Cebu, meron po siyang sinabi, dapat po, meron daw pong representante o senador ang mga Bisaya. Dapat may boses ang mga Bisaya na tulad ng senador na katulad niya sa Senado. Kasi 'di ba lumaki siya sa Davao pero ang lineage niya taga Bohol. So Bisaya. Ang tanong, Senator Bato, kung sakaling ma-re-elect ka, ano gagawin mo doon? Bilang isang Bisaya, wala kang sinabi na plataforma para sa mga Bisaya. Wala ka man lang nabanggit na gagawin mo para sa regions of Visayas. Ang isa sa mga nakikita ko, magiging laki ka lang lalo ng mga Duterte. Aso ka ng mga Duterte. Inuuto mo na naman ng mga Bisaya Sana naman sa mga taga-Bisaya, yung Visayan region, huwag nyo pong pakinggan yung sinasabi ni Bato na sana may Bisaya.
ang dami naman pong mga Visayan speaking na mga legislator natin, no? Diyan po sa Senado, nandiyan sila Mig Zubiri, sino pa ba si Coco Pimentel, na ba? May mga Bisaya yan. Hail from Mindanao, di ba? Si Zubiri, sino pa? Hindi porket Bisaya, iboto mo na. Hindi naman, alamin nyo po mga kababayan kung ano ang magagawa niya, hindi lang para sa inyo, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi ka porket senador ka lang ng Bisaya, hindi po. It doesn't matter kung ano ang lineage mo, ano ang dialect mo, kundi ano ang magagawa mo para sa sambayan ng Pilipino. Anong mga batas ang maaari mong isulat o amyendahan para magbenepisyo ang mga kapwa mo Pilipino, no? Dapat mga kababayan, alamin ninyo ang solidong plataforma niya. Hindi lang para sa mga Bisaya. Selfish ano po yan? Pang-uuto yan. No? Gino-joke lang kayo ni Bato. Ano ang plataforma niya? War on drugs? Natapos ba nila ni Digong ang war on drugs? Bilang isang senador, anong batas o pag-aamyenda sa nag-i-exist na batas ang magagawa niya para po masawata itong mga illegal drugs na ito? Hindi porket sabi niya, dapat may Bisayang senador na senador sa Senado. Hindi po ganun. Wala siyang mapakitang konkretong plataforma. Aside sa mga illegal na droga, ano pa ang pwede niyang isabatas para makatulong po sa inyo? Sige, bigyan natin pansin ang mga taga-Bisaya. Paano po? Sa pangkabuhayan ninyo? No? Sa mga eskwelahan, sa kapakanan ng inyong pamilya at anak at ang inyong syudad, ang inyong komunidad. Hindi po porket sinabing Bisaya ako, iboto mo na ako. Wala pong ganun. Kung ganun ang gagawin ninyo, ano kayo? Di ba? Gamit din po ng ito. Wag na lang puro yung naawa kayo. Nauto kayo ni Bato. Sising tambuli na naman kayo pag ganyan. Tulad na lang iba ng mga previous na kandidatong nanalong mga mambabatas. Hanggang ngayon, hindi pa po nila na tutupad ang mga pinangako nila. Galit pa sila pag na-call out sila. Pag sinabi ngo, hindi mo naman pala, ginawa yung sinabi mo sa amin, nabudol mo kami. Galit pa sila sa inyo. Kayo pa ang sisisihin, sasabihin, mga tanga pala kayo Mga gago pala, stupido kayo, naniwala kayo, joke lang yun. Di ba marami po dyan? Hanggang ngayon, nasa Senado pa sila. Yung 10K, nasaan na? May senador na nag-promise niya sa kandidatura niya, nanalo. Ano nangyari? Nga kayo. Ngayon, si Bato nang uuto. Dapat daw may Bisaya na senador sa Senado. Hindi naman pwede yun. No? Hindi porket, isipin nyo, hindi porket Bisaya kayo, boto na kaagad kay Bato dahil Bisaya siya. Alamin nyo yung kakayahan niya na magsulat at magpasa ng batas. Hanggang ngayon po wala Nag-iisang batas na ipinasa, hindi pinirmahan ng Pangulo, binito kasi ang daming mali, ang daming loopholes. Tapos kayo maniniwala kayo dahil Bisaya siya. Hindi naman ganun. Di po ba mga kababayan? Ngayon, punta naman tayo kay Escudero. Itong si Escudero, tuwang-tuwa po. Dahil sa loob ng ilang linggo, siya ang pinag-uusapan. Siya ang binabato ng mga gusto magsimula ng impeachment kasi nilalabag niya ang sinasabi ng Constitution. Pero nagmimistula po siyang parang isang palakang kokak, no? Maingay din siya, binabanatan niya lahat. Ano po siya, pinapatulan niya po lahat. Patola po ang malditang Escudero. Sabi niya sa mga kapwa niya senador, huwag kayong magsasalita ng sa impeachment kasi baka maging magkaroon ng bias o whatever. Pero siya, daldal siya ng daldal. No? Kaya mo lang yan, nakapagbigay ka naman na ng timeline mo Nanindigan ka na. Di ba? Naninindigan siya, hindi niya i-open yan. Kahit na ano pang sabihin nyo, ano pang ipag-utos ng korte, hindi niya i-open hanggang hindi sila magkaroon ng session. Babalik lang sila sa kanilang recess ng June 2nd. Nandun na po yung timeline. Siguro na i-vlog na natin yan. July 30. Sisimulan nila. Sabi niya tatapusin nila ng 2 to 3 months bago sila mag-recess ng October. Biro nyo, trabaho lang nila every 3 months sa plenary. Ganun lang.
And that's it. Ilang libong piso na ang binabayad natin sa kanila. Sayang ang taxpayers money. O ngayon, may banat naman siya. Sabi niya, wag na nating patulan yan. Patawarin na lang yung palace officer. Ang tinutukoy niya po dyan ay si Yusek Claire Castro. Yung kasamahan din natin, kapwa natin na vlogger influencer. Kasi po si Yusek Castro nagsalita about kung kailan pwedeng mabuksan itong impeachment. Ang sabi lang ni Yusek Castro, kailangan majority of the Senate magsulat sa Pangulo and the palace will go from there para magkaroon ng special session. So magre-request ang majority ng Senado. Alam nyo anong sabi ni Chis Escudero? Patola no? Talagang gusto niya angkinin niyang spotlight. O sige, batuhin nyo ng batuhin para kung meron siyang ambisyon sa national government, lalabas at lalabas ito, no? Sabi niya, patawarin na lang natin. Baguhan kasi. Baguhan daw. Totoo naman, bago sa paninilbihan si Attorney Claire o si Yusek Claire, pero di naman siya baguhan sa larangan ng politika, sa larangan ng serbisyo bayan. 'Di ba? Yun ang kanyang sinabi ni Attorney Claire. Pero si Escudero, dahil alam nyo naman, super yabang yan, no? Matalino sa matalino kaya nga sabi niya, sige lang, ako lang mag-isa, kaya ko kayong patumbahin lahat. Patawarin na lang daw kasi baguhan lang, no? Baka sa ibig sabihin, baka nagpapasikat din, o nga naman, baka maagawan ka ng limelight, maagawan ka ng spotlight, no, sa pagiging maldita. Di ba? Yun ang mga banat ni Escudero. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.